Sa British Columbia, nakapanayam ng Omni News ang ilan sa mga Pilipinong lumikas matapos masunog ang tinitirahang apartment building sa New Westminster noong Biyernes. Sa gitna ng pinagdadaanan, malaki raw ang pasasalamat nila sa nakukuhang suporta mula sa komunidad. May report si Pat Fernandez. Dito sa gusaling ito, nakatira si Honey Rose Apurado at ang kanyang pamilya matapos masunugan ang kanilang apartment building sa New Westminster kamakailan. Wala na yung building. Demolish na. Hindi nga namin alam kung saan kami papunta kung after ng 7 days na ito sa accommodation. Isa si Apurado sa tinatayang 100 residenteng nawalan ng tirahan mula nang masunog ang Pinecrest Manor, apartment building na nagsilbing tahanan ni Apurado mula nang makarating sa Canada September 2024. Puno ng alaala at kaunting naipundar na gamit sa bansa. Di pa rin daw niya lubos maisip na sa isang iglap, nawala ang lahat. Matapos ang pagliyab ng apoy hapon ng Biyernes, July 10, na nagsimula umano sa karatig unit nila sa nasabing 42-unit apartment building. Si Apurado raw ang tumawag sa 911 upang humingi ng saklolo. Yung kwarto na yun, sunog na yun sa loob. Kaya na yung sa gilid ng corner, nag-aapoy na. Nakita ko sa ceiling nila, marami ding usok na lumalabas na. Dito rin dali-daling lumikas ang kanyang pamilya. May baby pa ako, may dalawa pang brother-in-law ko na mga bata. Tapos bumalik pa ako para kumuha para may masave man lang na kahit kaunti. Yung kumalat na talaga siya, mga around 3:30. May sumabog na yung kwarto na nakita ko na na may usok. Sumabog yun kasama yung third floor saka bumagsak. Tanging stroller, laptop at dokumento lang daw nila ng sanggol na anak ang naisalba ni Apurado. Nakapas na ako sa usok and then yung apoy papunta na po doon sa exit na din. Pagkatapos nun, lutang na talaga ako pagkalabas ko kasi nakita ko na malaki na talaga ang apoy. Maraming residente ang nasa trabaho na mangyari ang sunog. Ang biyanan ni Apurado si Manny Risa Pastesio. Naka-duty raw sa ospital nang mabasa niya ang paghingi ng saklolo ni Apurado. Ani Pastesio, nanginginig daw siya habang nagmamaneho pa uwi. Sa kasamaang palad, bukod sa mga gamit na nawala, di rin daw nakaligtas sa sunog ang kanyang 3 alagang pusa. Until now, we are grieving for everything. Sa gitna ng pinagdaraanan, nagpapasalamat daw sila sa pag-akay ng komunidad sa kanilang pamilya at ilang kapitbahay matapos ang trahedya. Ang Emergency Support Services ng New Westminster tumutulong din para makakuha ng pansamantalang tirahan ang mga residenteng lumikas. But I'm thankful because New Westminster community, they're so nice. You have lots of help for the people around us, families, friends, church. Isang GoFundMe rin ang sinimulan, suporta sa mga biktima ng sunog. Unos man ito pero may na hindi ko in-expect na maraming tutulong at grateful po ako sa mga taong tumulong sa akin. Pat Fernandez, Omni News, New Westminster.